Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! This coming December 9 to 17, tuloy na ang Kamatsas Round Robin Tournament. 10 players ito at ang pampaspice. Isa sa mga pampaanghang ng bakbakan ay ang pagdating, paglahok ni Woman International Master Lu Miaoyi, ang 13-year-old girl na pambato ng China na kung tawagin nila ay modern Mikhail Tal dahil sa kanyang taglay na estilo ng malasacrifice. Ngayon po ang ongoing Sinquefield Cup, puro tablahan sila. 3 rounds na, puro tablahan. Walang nagkakapisakan. Pero si Miao Miao po, iba. Talo kung talo, panalo kung panalo. Kaya pampaanghang natin yan eh. Okay, together with our IMs na talagang tatry ang best para magka-GM norm. Okay, ito po yung game niya na hindi pa natin na-analyze sa World Junior round number 2 against Ivan Yongver Reka. Ang ginawa ni Reka, nag-D4, Knight F6 si Miao Miao, nag-Bishop F4, D5. Ito yung London. Pagka-atakador at aggressive ang kalaban mo, isa ang London sa napakakunat. Pero tingnan natin ang facing na ginawa niya sa makunat na opening na yan. Kinapture kagad ang D4, e takes D4, Knight H5. Ang aga-aga. Nangiistorbo na. Bishop E3, Bishop D6 develop, Bishop D3, Knight F4. Tingnan nyo, estilo talaga ng Miao Miao na ito, oh. O capture, nag Queen E2, F6. Ayan, para protection sa E5, hindi makalundag ang knight dyan. At nag-castle, nag-H3, King H8. Ayan, iwas muna kasi may mga baka mamaya tamaan ng mga sacrifice. Nag-Rook AD1 preparasyon pero tinuluyan pa rin ni Miao Miao. Kasi nakaramdam na dito si Reka na mukhang mag-E5 eh. Kumbaga pang pressure, lagyan ng Torre dyan pero hindi na pressure eh. Tinuluyan pa rin. E5, napaatras ng Bishop C2 at kitang-kita sa evaluation bar na hindi sang-ayon ang computer engine. Dapat daw dito ay C4. Yun nga lang. Binasag na, makikipagbasag pa mangyari. Unang-una, nakaka-pressure dyan yung mga paparating na E4, di ba? Yan o, pag nag-E4 dito, may knight takes E4 kasi. Queen takes E4, may ulo, may buntot, may threatening matchas. At the same time, may bawi din naman sa Bishop F4. Okay, pero nag-Bishop C2 lang eh. Naging passive tuloy eh. Push E4, good move. Nakapang EP tuloy. Knight H2, Queen C7, dinoble ang atake, good move na naman. At napilitan dito si Reka na mag G3 na lang. Kinapture ang knight, capture, bumagsak ang pawn sa H3. Grabe no, ang agang nakapanggulo si Miao Miao. Pero teka muna mga kamatsas, talaga bang mawa 1 pawn down ng puti? Wala bang solution? Bakit hindi na lang mag knight G4 para hindi makuha na ng pawn? Ito po kasi ang laman na gagawin. May capture dyan. Pag kinapture ng queen yan, mag F5. I-atras natin sa E2 ulit, may knight takes D4. Yan kasi ang mangyayari. Pag kinapture yan, may queen takes bishop. Wala na. Losing kagad ang puti. Alanganin pa yung B2, A2, yung D4. Okay, balik tayo. Sa G3. Kinapture na 1 pawn down, rook E1, nag-bishop E6, C4, and nag-F5. Ayun, pinagtibay ang E4, nag-knight F1 para magkaroon naman ng gamit, knight E7, threat sa pawn, at nag-knight E3, nag-rook F6. Dito, kumarga ng lalim kay Miao Miao. Diba? Ba't hindi kinapture ang pawn sa C4? Meron kasing D5. Ayun. Delikado ngayon si Miao Miao dyan. Kung ganyan, saan natin ilalagay ang bishop? Lagay natin sa bishop F7 na lang. May D6. Dire-diretso, double, one piece down. Sakit, diba? Kaya, wag tayong basta kain ng kain sa mga libre-libre mga kamatsas, ha? Nag-rook F6. Ayan, saan pupunta yan? Rook H6, mga ganon. Nag-bishop B3 para may madiin na threat sa D5. Ayun na. Dito mga kamatsas. Ganun pa rin naman eh. Pag kinapture yan, laging may push D5. Tapos, nagbabadya ng push D6. Pero, may magandang ginawa si Miao Miao dito. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. F4, basag kagad.
para talagang pambasag pressure kaagad. Ang ginawa, nag-knight takes d5, bishop takes, c takes d5, f takes g3. Punit-punit kaagad, oh. Punit-punit, nakakasakit ng ulo yung ganyan. Queen takes e4. Kasi hindi pwedeng capturein yan. Naku po, pambira mangyayari. Rat-rat talaga. Pag humarang, kuha tore. Pag naging h1, may rook h6. Rat-rat talaga, no? Kaya ginawa dito, nag-queen takes e4 na lang. Yun nga lang, bukas-bukas pa rin. Bukang-buka, oh. Yan ang mga gusto ni Meow Meow, eh. Napapabuka yung mga king ng kalaban niya, eh. King e2, knight f5. Ayun, threatening, knight g3. Nag-king d1 umiwas at nagpasingaw muna h6. Kasi kakapturin ang knight, may mga ganong atake sa back rank. Nag-queen e5, hamon, queen to queen. Nag-queen b6, tineret ang pawn. Nag-rook e4, depensa. Knight d6, atake. Rook f4, para mapalit na ang tore, pero kita pa rin ang mga panggulugulong iwas-iwas talaga. Nag-rook e8, atake. Nag-queen h5 at nag-queen b4. Diba? Ganda, no? Ang ganda talaga ng style ng batang to. Ayan, oh, may mga nakakailang talaga. O di, nag-queen h4 para suportahan ang square. E1, ito pa, isa sa mabigat. Sige po, second puzzle natin. Hanapin niyo yung mga pangkalog sa position talaga, yung mga pangwindangan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Congrats sa mga nakakita. Ayan, no? Pangwindangers, oh. Queen B5. Ayan, no? Yan ang mga nakakasakit ng ano dyan. Grabe kung ikaw ang puti, no? Grabe, sakit sa ulo. Queen F2. O, para walang check. O, pero hindi pa rin nagtapos dyan. Queen D3 check. Nag-king D1. O, teka muna ha. Baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi iharang ang queen? Wala namang check dyan. Kaso, ang check nandito. O, di haharang yan. Queen C1. Susundan ng isang napakatinik na check. Bitaw ang queen. Kuha pa tore. Okay? Kaya, dito, obligadong mag-king C1 at nag-rook E2. Ayun, atake naman sa queen. Chumek. O, pina-check ni Meow Meow, pero natanaw niya na isang angat lang, wala nang kasunod. Pwede naman tayo magbigay ng check sa ating kalaban, pero make it sure na yung next move natin, wala na siyang kasunod na mga gulo-gulo pa. Safe naman. O, di ba? Wala namang queen F5 check kasi may knight eh. Samantalang ang rook E2, unstoppable ang pwedeng maibigay na atake. Atake sa queen and threatening, check, king B1, matchas. Halimbawa, kung ang gawin naman dito ay mag queen F4 para walang queen D2 check, dito naman check, may iwanan naman yung ilalim. Bishop T1 and queen takes D1. Kaya, pag rook F8, king H7, nag-resign na dito si Reka. Nabigo ang kanyang London system na ang intensyon niya sana ay kunatan si Meow Meow. Yung talagang i-bind ng napakakunat, kaso hindi ganun ang nangyari. Opening pa lang meron ng pangyayari eh. Natuto rin ako doon. Meron palang pang-istorbong ganun sa London. Kakainin ka agad yung gitna tapos may mga gulo-gulo ka agad. Ang bilis ng epekto. Ayan, nagpapasalamat ako kay International Arbiter Ricky Navalta dahil siya po ang tumulong para makontak ang Chinese Federation hanggang sa nakontak ang mother ni Meow Meow. Ayun, nagkaroon po ng series of email, messages, at nakontak talaga namin. Ayun, pumayag. Ayos! Talagang na-excite na rin ako na makitang maglaro si Meow Meow dito sa Pilipinas. Okay, at meron pa tayong ibang mga inimbitahan. Grandmaster Megaranto ng Indonesia, Grandmaster Trantuan Min ng Vietnam. Sino pa ba? Singapore, Go Wei Ming, Grandmaster. Kailangan po kasi at least 3 other federations para magkaroon ng GM norm. Kaya maghahanda na ngayon ang ating mga IMs na may chance makakuha ng GM norm pag maganda po ang hataw or facing dito sa round robin tournament na ito. Okay, medyo lumaki po ng kaunti ang prices natin in US dollars. Ang champion ay tatanggap ng $4,000 US dollars. And of course, maraming salamat sa ating kapartner talaga ng Kamatsas, the man behind Kamatsas Tournaments, National Master and DICT Undersecretary David Almirol Jr.
dahil siya po talaga ang nagbigay ng buhos sa suporta dito para matupad ang torneyong ito. Kasado na pong lahat, waiting na lang sa December 9 to 17, Kamatsas Round Robin GM Tournament. Pwede po kayo pumunta sa venue para makapanood kayo at syempre pagkatapos ng game, makikita nyo ng live si Meow Meow. I-organize lang namin kung papaano ang sistema ng pagpapapicture ha. Syempre hindi ko pababayaan na lang namin. Kawawa naman yung bata pagka dinumog ng tao. Kailangan organize tayo doon pag magpapapicture yung iba. Okay? Medyo swerte nga lang ako kasi una akong makakapagpa-picture kay Meow Meow. Okay. Maraming salamat po and magkita-kita pa tayo sa mga susunod nating chess updates.